Isang magandang araw po muli mga kababayan, at sa oras na ito ay bago po tayo dumako dun sa atin pong ipaparinig po sa inyo, ay bumabati po ako sa inyo mga kapatid at sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito ay pakinggan po natin si Sir Mike Abe tungkol po dito sa kalagayan ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. May sakit nga ba siya? Pakinggan po natin. Baka mamaya, lalo po yung mga DDS, mga Duterte supporters, makinig kayong mabuti sa topic at ipinapaliwanag. Mahirap po yung hindi pa nyo alam ang topic, wala kayong idea sa topic, biglang nagko-comment kayong negative at troll ang dating, baser ang dating. Ano po? Makinig na mabuti. Vice President Sara, meron nga bang sakit? So, tinatanong lang po. Kasi meron pong mga pinanghuhugutan ng ating tanong. Kung yung mga gunita, nag-viral na po sa social media, si Atty. Kapunan, Atty. Kapunan yata yun, tama nga. Atty. Kapunan, Montulfo, veteranong broadcast journalist. Kaibigan niya ng mga Duterte. Si Montulfo, lalo na po yung matandang Duterte, kaibigan niya. Sila yung nagdududa at nagtatanong. Actually, yung statement ni Tulfo parang sigurado na siya Ako naman, nagtatanong tayo. Alam niyo bakit? Kasi ang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyal at posisyon sa pamahalaan. In case na may mangyari, huwag naman sana, sa ating Pangulo, uupo, magte-take over na Presidente ang Vice President. Ganun pong kasensitive ang posisyon. Under 1987 Constitution. So inuulit ko, huwag naman sana mangyari. Nagkaroon ng problema ang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo ang siyang magte-take over. Halimbawa, ang Pangulo ay nagkaroon ng sakit na hindi na kaya magtrabaho, o kaya isang Pangulo ay nag-resign sa kung anong dahilan, o kaya ang Pangulo ay nagkaroon ng biglang malaking problema na hindi gusto mangyari nating lahat. Yan, ang Vice President po ang magte-take over sa ilalim ng saligang batas. Kaya ngayon, ako'y nagtatanong, Vice President Sara, meron nga bang sakit? So mahalaga pong malaman ng taong bayan, healthy ba? Hindi ko sinasabing siya ay may sakit, tinatanong ko lang. Okay? Magkaiba po kasi yung paratang kaysa tanong. Yung mga DDS, Duterte camp, binabansagan nila si Pangulong Marcos daw ay bangag, gumagamit ng drugs. Ako sa sinyan, paratang yan. So kailangan kayo magkaroon ng pagpapatunay kung totoo yung inyong paratang. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi pwedeng sa Pangulo manggagaling ang ebidensya para sa inyo. Hindi. Kayo ang nagpaparatang, kayo nagbibintang, kayo ang magpatunay. Ito naman, ang akin, bilang mamamahayag at political vlogger, tanong lang akin. Meron bang sakit ang Vice President? So nagtatanong ako, hindi ako nag-aakusa. Malinaw maging matalino sa topic at pinag-uusapan para hindi nakakatawa ang comment ng mga iba, lalo na yung DDS. Nagtatanong ako, hindi ako nagpaparatang. Kaya wala akong karapatang mag-produce ng ebidensya. Hindi ko obligasyon mag-produce ng ebidensya kasi nagtatanong lang ako. Iba ang tanong kaysa paratang. Naintindihan nyo? Ayan mamaya papaliwanag pa natin yan. Sunod na ating pag-usapan dito naman sa MA Pinoy TV, kasi dalawang channel po ito, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Amy at Ombudsman, laban sa palasyo na. Laban na ba sa palasyo? Laban na sa palasyo. Laban sa palasyo na. Bagarang gano'n ang dating. Kasi si Amy, nag-file ng kaso against Remulla Brother, DILG at DOJ Secretary at General Torre at General Marbil. Okay? Si Ombudsman Samuel Martires ay hanggang July na lang sa Ombudsman. Appointed yan ni Digong Duterte. Patapos na yung kanyang 7 years term kasi constitutional body yan. So ngayon, kaya nga tinatanong ko, Amy at Ombudsman, laban sa palasyo na. Kasi parang sila may makakampi. Alam mo, lately ginawa ng Ombudsman, sinuspindi yung isa sa mga nangungunang gobernador na followers, supporters ni Pangulong Marcos, si Gwen Garcia.
Pero lumalaban si Garcia, hindi siya bumababa sa pwesto. Tapos ngayon, doon nag-file ng kaso itong si Amy sa kanyang sariling findings, sa kanyang sariling report, hindi Senate Committee report, hindi Senate Committee report ang kanyang ginawa. Sarili niyang findings. May kasalanan ng Executive Department sa pagkakahuli at pagbibigay sa ICC kay Duterte. Kaya kanyang kinasuhan before Ombudsman. Ang tanong, bakit sa Ombudsman niya dinala? Dahil ba nandun si Martires? Nandun yung appointed ni dating Pangulong Duterte? Ang Ombudsman, hindi walang karapatang magpakulong. Ang trabaho ng Ombudsman mag-evaluate ng mga ebidensya, then mag-file ng kaso, kung ano mang kaso sa Sandigang Bayan or kung sa korte. Hindi korte ang Ombudsman. Ang Ombudsman, prosecutor. Kung merong National Prosecutor Service under ng Department of Justice, iba yun. Ang Ombudsman, ang dating prosecutor din, taga-evaluate ng dokumento, then magre-rekomenda kung merong probable cause na kaso patungo ng Sandigang Bayan. Kasi ako nililinaw ito, meron ho kasi mga vlogger na bulag ang kaalaman, ipakukulong daw ng Ombudsman. Ipakukulong na daw ng Ombudsman ang Remulla Brother at saka PNP General Torre. Anong karapatan ng Ombudsman magpakulong? Wala silang authority magpakulong. Ang kanila, recommendatory. Magrekomenda ng pagpapail ng kaso o magpail ng kaso para ilitisin sa Sandigang Bayan. Ang karapatan ng Ombudsman magsuspende ng mga local official at mga taga-executive department. Pwede silang magsuspende pero wala silang karapatang magpakulong. Ang authority ng Ombudsman, ganun lang. Magsuspende at magpail ng kaso. Hindi sila korte. Hindi sila ang magde-decide kung guilty o not guilty ang mga iniimbestigahan nila. Kaya yung mga vloggers na DDS na sinasabing pakukulong daw ng Ombudsman si Torre at iba pa, suntok sa buwan yan. Fake news po yan. Hindi nila alam ang authority ng constitutional body like Office of the Ombudsman. Ang Ombudsman, independent body. 7 years ang term ng Ombudsman. Pero korte pa rin ang mayroong authority pagka nag-trial, after trial, kung guilty o not guilty ang mga kinasuhan. Okay? Ganun lang po ang kanilang authority. Wala nang iba. Okay? Para hindi naliligaw kasi maparami hong mapanlil lang. Ang dami hong fake news for views only, for subscriber only. Maraming fake news na nanggagaling yan sa kampo ng mga Duterte. Dahil yung mga Duterte mismo gumagawa ng fake news. Katulad ba naman sinabi nilang sasalakayin, magre-raid ng PNP sa bahay ng mga Duterte, hindi naman totoo. Kaya under investigation sila kung sino nagpakalat nilang pananagutin ng PNP. Kasi destabilization yan. Public scandal yan sa mga residente kung saan nakatira at nandun ang mga bahay ng mga Duterte. Wala namang raid. Wala namang pagsalakay. Bakit tinatakot nila? Meron ba kayo tinatago? Meron daw fake news yan. Okay? Sige, diba? Nakuha na ninyo. So, ayan po. Kaya nga nagtatanong tayo at sinasabi natin, ay na nga, Amy, Senador Amy, at Ombudsman laban sa palasyo na. At yun po yung aking nakikita, analysis, opinion sa galaw ni Amy. Naghanap siya ng kakampi na appointed ni Duterte para panagutin ang Executive Department sa kanyang personal findings sa pantaha na mayroong paglabag at illegal ang ginawa ng Executive Department sa pagkakahuli kay Duterte. Sa napakalinaw sa kabila ng malinaw na warrant of arrest galing sa ICC through Interpol. Republic Act 9851, Section 17, kung di ako nagkakamali, na mayroong obligasyon at karapatan ng Philippine government ito na over sa ICC si Duterte. So under the law lahat yan. Tapos ngayon ang findings ni Senator Amy na galit sa kanyang kapatid na hindi natin alam kung anong dahilan. Galit sa mga Marcos. Ipinagpalit ang Marcos sa mga Duterte. Siya yung nag-file ng kaso, sariling kaso. Sarili niyan. Hindi yan galaw ng buong Senado. Kasi walang alam dyan si Senate President Escudero sa pagpapile ng kaso. Yan po ay sariling findings ng isang Marcos, Amy Marcos. Kaya bahala na kayo. Malapit na eleksyon. Next week, eleksyon na. Okay? So ito, balikan natin ulit Vice President Sara Duterte, meron niya bang sakit? Tanong lang po natin. Kasi nga si Atty. Kapunan at saka si Montulfo na si Kapunan, veteranong lawyer.
Si Montulfo, veteranong broadcast journalist, manunulat po talaga yan. Personal na kaibigan niya ng mga Duterte. Sila yung nagsasabi at nagdududa na parang may sakit si Sara Duterte sa mga statement. Kasi ang kanyang mga statement, katulad ng ginawa niya sa Maynila, may hawak na apple habang nag-i-speech dun sa harap ng rally. Tinawagan yung anak o yung kalaban sa politika ni Congressman Choa. Ibinigay yung apple. O itong apple na ito, isaksak mo sa bunganga ni Choa hanggang sa mamatay. Isipin mo, statement ba yan ng pangalawang pangulo ng bansa? Kaya nga po mga kababayan, yung ating vice presidente talagang hindi mo makakitaan ng magandang pag-uugali dahil nga po dun sa kanyang mga sinasabi. Kagaya na po yan, parang ang nasa nasa nilalabas ng bibig niya yung kagaya nun yung nagbabanta siya na patayin, lalo na yung ating presidente, yung ating first lady at saka si Martin Romualdez, yun, napagbantaan po niya. Tsaka itong yung pong sa Maynilang sinasabi po ni Mike Abe opinion. Kaya hindi magandang halimbawa at lalo't na sa pangalawa sa pinakamataas na katungkulan sa gobyerno, yun ang mga bagay na lumalabas sa bibig niya na hindi tama, hindi maganda. Yung kanyang pag-uutos, no joke, nakuhanin daw ang buhay ng Pangulo, First Lady, at Speaker of the House. Yung ba'y normal? Hindi. Nakakaduda yun kung normal ang pag-iisip. Ano pa? Yung kanyang attitude sa Kongreso, sa mga hearing. Tinatanong lang siya kung saan ginamit ang kanyang pera. Yung perang ibinigay ng Kongreso, in aid of legislation, oversight function, ang trabaho ng Kongreso, tinatarayan ang mga congressman. Ibang-ibang attitude, ibang-ibang galaw. So kaya ako nagtatanong, meron nga bang sakit? Totoo ba yung sinasabi ni Montulfo na ang tingin Yun nga, sa halip na sagutin ni Vice President Sara yung mga tanong sa kanya, tinatarayan pa nga niya yung mga congressman. Samantalang kung yun sagutin niya ng maayos, di maipapaliwanag niya na sa mga congressman at sa mga tao na rin po na nakikinig po doon. Ay paliwanag niya at mapamukha niya doon sa mga congressman na mali yung kanilang mga hinala. Nangyayari, hindi po hindi po niya naipapaliwanag, tapos tinatarayan pa po niya at gusto niya pang papalitan, hindi po tama, hindi maganda, niya? At sinasabi niya, may problema sa pag-iisip ang pangalawang Pangulo. Ang sabi naman ni Kapunan, kapag ganyan ang mga style ng isang tao, may problema yan. Dapat check up yan. At kaya ko napapag-usapan, ulitin ko yung sinabi ko kanina doon sa ulit na nanonood, pangalawang Pangulo yan. In case na magkaroon ng problema ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo ang mag-take over sa posisyon. Huwag naman sanang mangyari. Pero yun po yung nasa batas Sa ayaw at sa gusto natin, ang pangalawang Pangulo ang mag-take over, ang magiging Pangulo kapag ako nag-resign or nagkasakit o anumang naging problema ng isang sitting president. Yan po yung nasa saligang batas. Kaya mahalaga, malaman ng tao kung healthy, normal ba ang pag-iisip, normal ba ang kalusugan, ng pangalawang Pangulo. So nagtatanong lang tayo, ulitin ko, iba yung tanong kaysa paratang o akusasyon or bintang. Okay? Kayong mga Duterte at DDS, ang akusasyon, paratang at bintang nyo, si Pangulong Marcos ay bangag. Patunayan nyo. Hindi pwedeng ang Pangulo mag-produce ng ebidensya laban sa kanya. Dahil kayo nagpaparatang, malinaw pa yan sa sikat ng araw, common sense, kayo ang magpatunay. Parang sa korte, pag nagpile ka ng kaso, kayo magpatunay kung totoo yung kaso mo. Ganun po yun. Ito, ang akin, tanong lang. Kaya wala akong obligasyon, ulitin ko, na mag-produce ng ebidensya. Nagtatanong lang tayo. Base doon sa mga statement ng abogado at saka ni mamamahayag na si Montulfo. May sakit nga ba ang pangalawang Pangulo? Nasa inyo po. Maaaring magtanong din kayo, pero magtanong lang tayo. Kasi yun lang, hindi natin alam Personal po yan, pero dahil nakataya ang posisyon, ganun po yan Sa isang public official, elected, appointed, career official, hindi pwedeng itago ang tunay na kalagayan sa kaisipan
ang kaisipan ba nito normal? Ang kalusugan ba nito normal? Actually, nasa saligang batas yan. Mandatory na kailang iparating sa taong bayan kung healthy ang mga matataas na opisyalis ng pamahalaan. Sila yung gagawa nun. Kaya nga tayo nagtatanong, kaya dapat tanggapin nila itong constructive. Tanong lang ito, kung gusto nilang patunayan na healthy sila, di mas maganda. Magpa-check up sila. Okay? Ngayon, kung ayaw nilang magpa-check up, ayaw nilang sagutin at ayaw nilang gawin, ang tanong, nasa kanila na yun. Bahala na ang taong bayan. Ang mahalaga ay alam ng taong bayan ano ang karapatan o obligasyon ng mga nasa gobyerno. At ano ang kapangyarihan ng saligang batas. At ano din ang dapat malaman at kapangyarihan ng taong bayan. Malaman ang tunay na kalagayan ng mga nasa pamahalaan. Kasi sila yung maghahawak ng kapangyarihan. Naghahawak na. Sila yung gumagastos ng ating pera. Sila yung ating pinagkalooban ng mga pansamantalang posisyon. Kaya pag may nagtatanong, dapat nilang sagutin. Nasa kanila kung sasagutin o hindi. Pero kung kayo nagpaparatang, kayo ang mag-produce ng ebidensya at pagpapatunay. Di ba? Yun lang ho. Okay? So kayo ba ay... Yan po mga kababayan, yung atin pong narinig tungkol po dito sa kay Mike Abe opinion na akin pong naiparinig sa inyo tungkol po dito sa kalagayan ng atin pong Vice President. May sakit nga po ba siya? Mag-comment na lamang po kayo mga kababayan, mga kapatid, dito po sa ating munting channel. At sana po inyong nagustuhan at sana po ay wag po kayong magsawa at huwag nyo na pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-share na rin po para po dito po sa ating munting channel. Hanggang dyan po, maraming pong salamat at muli po kayan po ng aking sinasabi, huwag po nating kalilimutan na tayo magpasalamat sa Diyos na lumalang. Hanggang dyan po, bye bye.